Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Jesus Teaching, isang pag-aaral mula sa mga turo ni Jesus. Pamagat ng pag-aaral. Kailangang muli kang ipanganak, ang kahalagahan ng espiritual na muling kapanganakan. Isang pag-aaral sa kasulatan at aral batay sa Juan Kapitulo 3 versikulo 3. Pangunahing teksto. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Tandaan mo, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Juan Kapitulo 3 versikulo 3. Panimula. Itinala sa 3 kabanata ng Juan ang isang mahalagang pag-uusap sa pagitan ni Jesus at ni Nicodemo. Si Nicodemo ay isang pariso, pinuno ng relihiyon, at iginagalang na guro sa mga Hudyo. Lumapit siya kay Jesus sa gabi, malamang ay upang humingi ng kasagutan tungkol sa katotohanang espiritual. Bagaman taglay ni Nicodemo ang kaalaman sa relihiyon, impluwensya, at mabuting pangalan sa pananampalataya, agad na itinuro ni Jesus ang kanyang pinakamalaking pangangailangan, hindi ang higit pang kaalaman, kundi ang ganap na pagbabago. Sinabi ni Jesus, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng isa sa mga pangunahing katotohanan ng Kristyanismo. Ang relihiyon ay hindi maaaring ipalit sa muling pagkabuhay, at ang panlabas na kabutihang asal ay hindi maaaring tumumbas sa tunay na pagbabago ng puso. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng espiritual na muling kapanganakan na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Ang pagsisikap ng tao ay hindi makapagbibigay ng buhay na espiritual. Maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli. Kahulugan sa kasulatan. Agad na binago ni Jesus ang paniniwalang kinagiznan ni Nicodemo. Naniniwala si Nicodemo na ang mabuting kalagayan sa pananampalataya ay nakakamit sa pamamagitan ng pagiging kabilang sa angkan ng mga mananampalataya, kaalaman sa kautusan, pagsisikap na mamuhay ng matuwid, pagsasagawa ng mga kaugaliang panrelihiyon. Ngunit itinuro ni Jesus na ang pagsisikap ng tao ay hindi makapagbibigay ng buhay na espiritual. Ang pisikal na kapanganakan ay nagbibigay ng buhay sa laman. Ang espiritual na kapanganakan naman ang nagbibigay ng buhay sa espiritu. Gaya ng walang sinumang tao ang makapagpapanganak sa kanyang sarili, ang espiritual na kapanganakan ay gawa rin ng Diyos lamang. Kahulugan ng aral. Ito ay nagpapaliwanag ng katotohanan tungkol sa kahinaan ng tao at ang muling pagkabuhay na kaloob ng Diyos. Itinuturo ng kasulatan na ang sangkatauhan ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Efeso Kapitulo 2 versikulo 1. Kayo ay binuhay ng Diyos, noong kayo ay patay pa dahil sa inyong mga paglabag at kasalanan. Ang taong patay ay hindi makapagbibigay ng buhay sa kanyang sarili. Ganoon din, ang taong espiritual na patay ay hindi makapagliligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa, mga seremonyang panrelihiyon, pagdalo sa pagsamba, mabuting pag-uugali. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa gawa ng pagbabagong dulot ng Diyos. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang sasakyang may sira na baterya. Gaano man kaganda ang itsura ng sasakyan sa labas, kung walang lakas ng kuryente, hindi ito makakilos. Ganoon din, ang isang tao ay maaaring magmukhang matagumpay, maayos ang asal, o relihiyoso sa paningin ng iba, ngunit kulang pa rin ng tunay na buhay sa kanyang espiritu. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng bagong buhay. Pagsasabuhay. Tanungin ang iyong sarili. Umaasa ba ako sa aking mga gawain sa relihiyon? Nakatuon ba ang aking pagtitiwala sa aking sariling kabutihan? Naranasan ko na ba ang tunay na pagbabago ng buhay? Ang pagiging Kristiyano ay higit pa sa pagpapabuti ng kilos at asal. Ito ay ang pagtanggap ng bagong buhay na nagmumula sa Diyos. Mahalagang aral #1. Ang relihiyon ay maaaring magpabago ng panlabas na pag-uugali, ngunit ang Diyos lamang ang makapagbabago ng puso. 2. Ang muling kapanganakan ay kahimbangang gawa ng Diyos. Ipanganak na muli. Kahulugan sa kasulatan. Ang pariralang, ipanganak na muli, ay may orihinal na kahulugang, ipanganak mula sa itaas. Ibig sabihin, tinutukoy ni Jesus ang kapanganakang nagmumula sa Diyos. Maling naunawaan ito ni Nicodemo at inakala na pisikal na kapanganakan ang tinutukoy ni Jesus. Juan Kapitulo 3 versikulo 4. Paano maipapanganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Ang tinutukoy ni Jesus ay ang espiritual na pagbabagong isinasagawa ng Diyos. Kahulugan ng aral. Ito ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ng espiritu.
Ang muling kapanganakan ay pagbabagong espiritual, bagong buhay na kay Kristo, paghubog ng banal na espiritu. Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang awa, sa pamamagitan ng paglilinis na nagdudulot ng muling kapanganakan at ng pagbabagong dulot ng banal na espiritu. Ang muling kapanganakan ay nangangahulugan ng mga bagong hangarin, bagong pagpapahalaga sa buhay, bagong pagmamahal, bagong pagkakakilanlan. Ang kaligtasan ay hindi lamang pagpapabuti ng sarili. Ito ay ang pagiging ganap na bagong nilalang. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Kaya't ang sinumang kay Kristo ay isang bagong nilalang na, ang dating pagkatao ay lumipas na, at narito, mayroon ng bago. Halimbawa sa buhay, ang uod na nagiging paru-paro ay higit pa sa simpleng pagbabago ng anyo. Ito ay nagiging isang ganap na kakaibang nilalang. Ganoon din, ang kaligtasan ay hindi lamang ang pagiging mas mabuting tao. Ito ay ang pagiging binagong tao sa pamamagitan ni Kristo. Pagsasabuhay. Suriin kung ang iyong buhay ay nagpapakita ng bunga ng pagbabago. Nagnanais ba akong basahin at pakinggan ang salita ng Diyos? May kagustuhan ba akong manalangin? Lalong lumalalim ba ang aking pagmamahal sa Diyos? Lumalago ba ako sa pananampalataya? Ang tunay na espiritual na kapanganakan ay nagdudulot ng nakikitang bunga sa buhay. Mahalagang aral #2. Ang kaligtasan ay hindi lamang ang pagbabago ng gawi, ito ay ang pagtanggap ng bagong buhay. 3. Ang muling kapanganakan ay kailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kahulugan sa kasulatan. Hindi sinabi ni Jesus, dapat kang ipanganak na muli. Ni hindi rin niya sinabi, mas mainam kung ikaw ay maipanganak na muli. Ang sinabi niya ay, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito ay isang tiyak at kinakailangang kondisyon. Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa pamamahala ng Diyos, kanyang kapangyarihan, at ang walang hanggang kaligtasan. Kung walang espiritual na muling kapanganakan, ang tao ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahulugan ng aral. Ito ay nagpapakita ng katotohanang ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi kinikita ng tao. Ito ay tinatanggap bilang kaloob. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Itinuturo ni Jesus na walang makakapasok sa langit sa pamamagitan ng angkan o pinagmulan ng pamilya. Pagiging kasapi ng iglesia, mabubuting gawa, mga nakagawiang kaugalian. Ang tao ay nakakapasok lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ng nagbabagong biyaya ng Diyos. Halimbawa sa buhay, ang pasaporte ay kinakailangan upang makapasok sa ibang bansa. Gaano man kalaki ang pagnanais, hindi ito maaaring palitan ng anumang bagay maliban sa kinakailangang dokumento. Ganoon din, ang kaharian ng Diyos ay may iisang kinakailangan. Ang espiritual na muling kapanganakan sa pamamagitan ni Kristo. Pagsasabuhay. Huwag isiping, ang pagiging pamilyar sa mga kaugalian ng pananampalataya ay katumbas na ng kaligtasan. Ang pagdalo sa pagsamba ay sapat na. Ang pakikilahok sa paglilingkod ay tanda na ng kaligtasan. Tanungin ang iyong sarili, buong puso ko na bang ipinagkatiwala ang aking buhay kay Kristo at naranasan ang bagong buhay sa Kanya? Mahalagang aral #3. Ang muling kapanganakan ay hindi isang opsyon, ito ay kailangan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga gabay sa araw-araw na pamumuhay. Para sa mga pamilya, turuan ang mga anak na ang pagiging Kristiyano ay higit pa sa kaugalian, ito ay isang personal na ugnayan kay Kristo. Para sa mga kabataan, huwag umasa lamang sa pananampalataya ng magulang, hubugin ang sariling ugnayan sa Diyos. Para sa mga pinuno sa iglesia, huwag lamang bilangin ang mga dumarayo, bigyang pansin ang tunay na paghubog ng mga alagad at ang pagbabago ng puso. Para sa mga Kristiyano, patuloy na suriin kung ang iyong buhay ay nagpapakita ng patuloy na paglago sa espiritual. Para sa bawat mananampalataya, hangarin ang araw-araw na pagbabago sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod, at pagtitiwala sa Diyos. Pagwawakas. Ang Juan Kapitulo 3 versikulo 3 ay nagtuturo ng tatlong makapangyarihang katotohanan. 1. Ang pagsisikap ng tao ay hindi makapagbibigay ng buhay na espiritual. Maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli. 2. Ang muling kapanganakan ay kahimbangang gawa ng Diyos. Ipanganak na muli. 3.
Ang muling kapanganakan ay kinakailangan para sa kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hamon sa lahat. Lumapit si Nicodemo upang humingi ng kasagutan. Ibinigay naman ni Jesus ang sagot na tunay niyang kailangan. Ang tanong ngayon ay hindi, relihiyoso ba ako? Ang tunay na tanong ay, naranasan ko na bang maipanganak na muli? Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay hindi nagsisimula sa mga gawaing panrelihiyon. Nagsisimula ito sa espiritual na muling kapanganakan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Pangunahing aral. Ang nabagong buhay ay nagsisimula sa nabagong puso, at ang nabagong puso ay nagsisimula sa pagiging ipanganak na muli sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.